Kung kahapon, ang mga report ay pagod na si Stephen Curry sa Warriors. Ngayon naman ay si Shams na mismo ang naglabas ng balita na he will likely stay with the Warriors kahit ganito yung nangyayari sa franchise. Zero trades, zero free agent signings. Ano bang trip ni Dan Levy at ng bagong management? They just want business and don't care about winning kasi they can still generate money kasi meron silang Curry sa team and willing silang ibigay naman yung contract kasi may ROI naman yon. Kesa lampas sila sa tax apron is magtipid na lang sila at continue with their roster. Pero may dagdag na balita dito para mas lalong magalit ang mga Warriors fans. Ayon sa report din ni Shams, ang Boston Celtics ay inoffer si Jaylen Brown sa Warriors. Isang ready package, always healthy, a finals MVP, kayang bumuhat ng team. At ang gusto lang naman ng Celtics ay 4 na first round picks. Pero tinanggihan ito ng Golden State dahil sa takot na wala na silang future after ni Steph. Pero prime Jaylen Brown yan. Kahit umalis si Steph, may Brown pa rin kayo. Tsaka future picks pa yun eh. Hindi mo naman alam kung yung 4 na yan maging superstar talaga. Eh ngayon, alam mong malaki yung chance with Jaylen Brown at elite level pa rin yung laro ni Curry. Baka nga nag-sign pa dito si LeBron kung nakuha nila si Jaylen Brown eh. Tsaka magiging attractive yung Golden State sa mga free agents eh. Dito na yung magiging puntahan nila, yung mga gustong manalo ng championship. So, binigo talaga ng Warriors si Stephen Curry. Baka hindi na dumaan sa kanya pag may mga offer na ganyan eh. Rekta, turn down na agad yung front office kapag sinabing 3 hanggang 4 na picks yung hinihingi ng kalaban. Grabe naman kayo. Okay lang naman yun na mawalan kayo ng draft picks in the future eh. Worry about it when the time comes. Hindi yung ganitong trabaho kay Curry yung ginagawa nyo. Paano na lang pag nagpahinga yan? Sino magbubuhat? Si Podziemski? Yan yung future centerpiece nila eh, no? Yes, nakaka-admire pa rin na gustong tapusin ni Curry yung career niya sa isang team lang. Pero grabe lang talaga yung management. Kayo ba, Warriors fans? What are your thoughts about the current front office? Next, si DeMar DeRozan ang isa sa mga inaabangang free agent veteran na natitira sa market. Miami Heat yung primary suitor pero nakikisali ang Denver at Cleveland para magbago yung mga usapan. Coming off a durable season with the Sacramento Kings na nag-average ng 18.4 points, 4.1 assists at 2.9 rebounds in 77 games. Patunay lang na meron pa talaga. Tsaka 77 games is not a joke in today's game at sa edad niya. Ibang level pa rin yung kanyang mid-range game. Kailangan ng Heat ng half-court shot creation and will provide reliable clutch performance lalo pag walang nangyayari sa offense nila. Pero if sa Nuggets naman, mukhang maganda nga no after hindi lumabas yung laro ni Cam Johnson. May nag-comment nga dito sa channel eh na Cam Johnson daw yung Nuggets. Akala natin magiging dominante ulit yung Denver kasi meron na silang wing na malakas. Pero ayun, scam nga ni. Pero with DeMar on the Nuggets, maganda rin para sa NBA, no? Yung Cleveland naman, I don't know kung paano siya magkiklik dyan kasi may dalawang ball hog. Huwag na dyan. Either sa Nuggets or dito sa Pistons kasi yung Detroit kailangan talaga siya eh. Isang secondary scorer na hindi nakuha kay Tobias Harris at Jalen Duren sa playoffs. Kayo ba, saan kaya bagay talaga si DeRozan? Next, now-hold ang Miami Heat sa pagkuha kay Klay Thompson dahil sa kanyang contract na $17.5 million sa Mavericks. Pag-rival talaga eh, no? Pahirapan. Ayaw ng Mavericks ng buyout. Parang yung sa Thunder at Spurs lang, papahirapan ang Spurs sa future assets sa pag-trade ng OKC kina Dort at Wiggins papuntang Hawks. Dito naman, gusto ng Mavericks ng trade kaysa magkaroon ng easy signing for the Heat. Pero iti-trade pa rin naman talaga ng Mavs si Klay Thompson. E di kung hindi sa Heat, sa ibang team. Pero as in, zero appetite para sa buyout yung Mavericks. Desperado pa man din yung Heat sa shooters kasi nga, ano mangyayari kay Bam at Giannis kung walang outside threat? Madali lang silang mache-checkmate ng mga coaches sa mga game plan. Kung trade man, wala silang enough asset to go for it. Ang nag-iisang senaryo para mangyari ito ay kailangan nilang bitawan ang 23-year-old Nikola Jovic to the Mavericks, which kinda tough one to pull. Mahirap talaga.
And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.